at the back of his mind, at the back of his heart, there is one important thing about the Lord, and that is believing. Why? Tingnan niyo ho. Nung wala nang magawa ang mga alagad para sa bagyo, ano ginawa nila? They resort to the Lord. You see? Ito minsan ang problema. Ano mga kapatid? Kaya pa natin ito. Saka na si Lord, saka na si Lord. Si Lord sa mabibigat na problema lang. Si Lord sa mga imposibleng bagay lang, no? Si Lord ay para sa lahat ng bagay sa buhay natin. Si Lord ay pwede sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya niya rin tayong tulungan kahit sa mga magagaan na sitwasyon ng buhay natin. Amen! Hindi na siya nagpapakita, nagpaparamdam sa mga mabibigat at sa mga hirap na sitwasyon. Kaya lang talaga ang nature natin bilang mga tao, ang Diyos ay sa huli lagi ng eksena ng buhay natin. If the situation comes to worse, pasa Diyos na natin. Lord, bahala ka na. Pero kung nagawa mong harapin ang problema sa sarili mo, di ba Lord, kita makaya ko, no? Sige Lord, kaya ko eh. Ano, diyayabang tayo. Ay mga sa katabi mo, huwag kang mayabang. Kahit sa maliit na bagay, we can trust the Lord. Amen? We can come to the Lord. Even sa mga small things, small needed sa buhay natin. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Amen. Believing is the most important thing. Whatever may come along the way. Kaya nung bumangon si Jesus, nang in-approach nila si Jesus, ay wala nang magagawa eh. Most of the time, God became the last resort in our lives. Ang Diyos ang laging huli natin, binabalingan sa ating buhay. Hindi po tama yun, mga kapatid. Hindi po tama yun. Uulitin ko. Hindi po tama na ang Diyos ay laging sa huli natin babalingan sa buhay natin. Hello? If God is in the center of our lives, siya ang baling natin sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Dahil ang circle, walang kanto. Walang tumbok ang circle. So, if God is the center of our life, lahat ng aspeto ng buhay natin, nakasentro sa Kanya. He will not be the last solution to every problem that we will have. Hindi siya magiging huling solusyon. He will always be the first. Amen? Amen. Dapat nating lapitan. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa sa buhay mo. Alam ng Diyos ang ginagawa sa buhay mo. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, alam ng Diyos ang mga nangyayari sa buhay mo. Alam ng Diyos ang mga nangyayari sa buhay mo. Walang pwedeng makagulat sa Panginoon mga sitwasyon sa buhay natin. Hello? Walang pwedeng makapagpatalanta sa Panginoon. Nung siya in-approach ng mga alagad na mayroong tensions, Lord! Tayo kaya, i-approach, nung natutulog tayo, bigla tayong gigisingin. Minsan nung na-tendency natin, nananapak tayo, di ba? Nananadyak pa tayo, nangangarap. Ano ba? Magtik-tulikit ang masampak. Huwag mo kong gugulatin sa susunod, ha? Di ba? Nagugulat tayo. Bakit? Kasi tulog ang diwa natin. Pero si Lord, yung katawan niya lang ang tulog. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos hindi natutulog, hindi naiiglit man. He's always watching us from a distance. Halapahan natin ang Panginoon. We know what is going on. Alam niya kung ano nagaganap. Kaya nung siya'y bumangon, mga kapatid, nagtanong ba siya sa mga alagad, bakit? Anong problema? Nagtanong ba siya? Nagtanong ba siya? Meron ba siyang pinagtatanong kung ano nangyayari sa mga nangyayari sa buhay natin? Meron bang kinukonsultahan ng Diyos? Ano ba dapat gawin dyan sa nangyayari sa Kanya? Ano ba nangyayari sa buhay ni ganito? No? Sabi ng Biblia, walang pwedeng magpayo sa Diyos. Hello? Wala siyang pwedeng konsultahan para alamin kung ano nangyayari sa buhay natin. Amen? What's going on? What's went wrong sa buhay natin? Wala siyang kinukonsulta. He knows every detail of our life. Amen po ba? Ano sabi ng Biblia? Maging ang bilang ng buhok mo. Alam ng Panginoon. Hello? Alam niya yan. What does it mean?
Meaning, God really cares for us. Talagang nagmamalasakit ng Diyos sa atin. Alam niya kung ilan ang puting buhok dyan. Alam niya kung ilan ang kulot dyan. Kung ilan pa rin ang una. Alam niya kung ilan ang natitira dyan. Amen? Alam niya kung kinukulayan mo yun o hindi. Pero, kung nagpapaday ka o hindi. Hello, andiyan pa ba tayo? Amen. Brothers and sisters, this morning, let us look at closely these two dramatic and serious stories in our passage. But first, let us define believe. What believe means. Anong ibig sabihin ng believe? Sabihin nga natin lahat, believe. Believe. According to Webster, believe is to have a conviction that a person will be involved in a given situation. Oh, ganda ng definition ni Webster. Ang sabi ni Webster, ang paniniwala ay paniniwala sa isang tao na siya ay makikialam sa isang partikular na sitwasyon na hindi mo kaya sa buhay mo. That is believing. The word believe is a positive word. Right? Kahit kailan hindi naging negatibo ang salitang believe. Positive word. It's a word that gives us hope. Hello? It's a word that will lead us to victory. It's a right word. Ito'y tamang salita. The word believe is also an active word. Meaning to say there is emotion. When you say, I believe you, God. I believe in God. When we say that, alam nyo kung ano nangyari? Nagkakaroon ng interaction sa Espiritu rin. Na ang Diyos ay makikialam sa sitwasyon na kinalalagyan. That is believing. Hello? Yun ang sabi ni Webster. A person will be involved in a given situation. The very right or appropriate use of the word believe is in a situation that are so impossible. Ginagamit natin ang salitang believe sa mga sitwasyong imposible. Tama po ba? Sa mga sitwasyong difficult. Yung talagang ang hirap ng iayos, ang hirap ng remedyohan. That's the time we appropriate the word believe. That's the time we need to believe. When no one can really offer a hope or a solution to your situation. That's the time we need the word believe. Amen? Palakpakan natin. Pasok siya sa iyong sitwasyon. Now, the Greek word of the word believe is pistio. Sabi natin lahat, pistio. Which means to have faith upon, faith in, faith with, to a person or a thing. Pag sinabing believe, so yung salitang believe sa ating binasang passage, galing sa salitang Grego na pistio, na ang ibig sabihin ay paniniwala sa ibabaw, paniniwala sa loob, at paniniwala na magkasama sa isang tao o sa isang bagay. Now listen, the word pistio is also came from the Greek word pistis. Sabi natin na pistis. Pistis. Hindi po yan yung plural ng peste. Nako. At hindi po Bisaya yung pistis. Pistis na buhay. Hindi po yan, ha? Greek word po yung pistis. Pistis. Na ang ibig po sabihin, dito po nag-ugat yung salitang pistio. Pistio. Okay? Sa pistis, na ang ibig sabihin na ito, a persuasion or conviction about the truthfulness of God for the well-being of your spiritual condition. Listen, ang ibig sabihin na ganito, kung tayo ay naniniwala sa Diyos, kumbinsido tayo, walang kaduda-duda, kahit na kalahating porsyento, ng 1% na ang Diyos ay kayang gawin na mabuti ang ating kalagayan. Kahit sa tingin natin napakahirap,
kahit sa tingin natin napakakomplikado, if we just believe, God will intervene on that given situation that you and I are in situation that we face. Makikialam ang Diyos. Ibig sabihin, hindi kanya pababayaan nag-iisa doon. Sasamahan ka niya sa sitwasyon and He will take charge over the situation. Palapakan natin